magandang umaga po sa inyong lahat. At dito po tayo ulit at mag-real talk na naman tayo tungkol sa United Kingdom. Actually galing ako sa loob ng ward at break time ko na. So we are allotted 10 minutes for a break. So gagamitin ko yung 10 minutes na yun para makapag-usap sa inyo. Dala ko naman yung aking mini roll ng Cadbury kasi mura to naka-sale, saka isa sa mga paborito ko to, masarap siya may marshmallow siya sa loob, diba? May strawberry yung loob, ayos, diba? Saka kailan ko din yung kape ko, yan, habang kikwentuhan tayo, naka-break na ako, kumakain ako ng mini roll ko, may kape pa, diba? Ayos ba? May nag-archery kasi dun sa kabila bawal kasi dun sa grounds dahil baka tamaan ka ng pana so actually may linya silang nilagay para hindi ka pumasok dun, hindi masuro aabot na dito, diba? Kung napana ako, di pa na. So ano ba pag-usapan natin ngayon? Isang araw pinag-usapan natin yung winter, kape at depression, di ba? Ito naman yung panahon ngayon, no? Makulimlim na naman, di ba? At nag-uulan kanina sa kahapon. Kaya mawalan ka ng gana lumabas, mawalan kang gana mamasyal, mawalan ka ng gana alam mo na, gumawa ng kung ano-ano, lalo na kung nasa bahay ka lang, tatamarin ka, tapos yung mga moment na wala ka na lang gawin, kundi manood ng TV, manood ng Netflix, o ano man ang gusto mong panoorin. Kaya yan ang buhay dito, no? Kaya mahirap talaga pagka ganyan palagi ang weather. Nakakasira ng ulo, no? So pag-usapan naman natin ngayon yung buhay dito sa United Kingdom para sa mga migrant Pilipino, no? Ngayon, sa totoo lang, nung nandyan ako sa Pilipinas way back 2007 to 2008 yun, bago ako pumunta rito. 2008 ka pumunta dito ng anak ko ang misis ko nakapunta na yan dito ng 2006. So okay naman yung buhay ko doon. Actually sa totoo lang ayoko naman mag-abroad hindi ko yung pinangarap, hindi katulad ng mga ibang tao, diba, na gustong makarating ng Amerika, diba, ng US. Wala, ayoko yan. Gusto ko sa Pilipinas lang. Kung ako lang ang masusunod, talagang sa Pilipinas lang ako. Kasi okay naman ang kitaan ko doon Magandang training ko sa GMA7. Natuto ako mag-camera. Natuto ako mag-edit. Marunong din ako sa mga production. Naging production assistant ako sa GMA7. So, most likely, maganda kitaan nun. At the same time, naging empleyado ko sa National Council for Disabled Person. Naging ko doon, audio-visual technician 2. Maswerte naman ako at may kakilala din ako sa loob, yung boss ko. At yun ang nagpasok sa akin, si Saldi. Siya ang boss ng IECD, Information, Education, Communication Division ng NCWDP. So walang walang line item yun, walang hindi line item, wala yung civil service. Ang kailangan mo lang doon yung yung experience mo. So madali nga ako na ipasok. Inom muna tayong konting kape malamig So okay, basic lang sweldo ko. Monthly kumikita ako. More or less mga 15,000 din yun nung araw sorry malamig, sipon, malabas na naman. Yan, kaya bukod sa nakakaraket pa ako paminsan-minsan, okay naman. Tapos siyempre, masawa ko nasa Singapore na noon. Pumasok ako dyan sa naka-5 taon din nakahalos ako dyan sa NCWDP. So from that 5 years, nagkakaroon ako ng mga racket sa labas, nakakasama ako sa mga kaibigan ko para
mag-produce ng mga kung ano-ano. Ayan, minsan nagka-camera, ganun. So, okay naman. Actually, ayoko talagang umalis. Kaso, yung misis ko, dahil sa kailangan niyang umalis dahil nurse siya, nagkaroon siya ng pagkakataon pumunta sa Singapore bilang senior carer. At the same time, nag-apply siya doon, pumunta na rin siya ng UK. So, no choice. Kailangan mo sumunod eh. So, nung sumunod kami, ang unang-una kong impression kaagad putya, yayaman na ako. Diba? Mali. Hindi pala ako yumaman. Yumaman ako sa utang. Diba? Nagkanda utang-utang ako nung dumating ako dito sa UK. Mga opportunities Siyempre, credit cards, diba? Mga loans, pwede kang ganyan talaga Pilipino hilig sa mga ganyan, diba? Na iniiwasan ko na ngayon at ayoko nang gawin yun ulit. So, imbis na guminhawang buhay namin, guminhawang buhay ko, nahirapan kami. Tapos, yung kinakayod namin yung bayad namin para sa indefinite leave to remain. Before that, kailangan pa namin mag-renew ng another visa kasi mag-expire na yung visa namin, pati yung visa na Twinkle. Kaya kailangan i-renew niya ulit yung working visa niya for 2 years. Additional payment na naman yun. Tapos yung indefinite leave to remain, malaki na rin nung araw. Kaya, nangyari is, lahat ng kinikita namin, doon lang napunta. Doon na sa mga bagay na yun, sa mga basic needs lang, ganun. Sa tutuusin, sa buhay namin ngayon, hindi naman kami middle class kaming pamilya, hindi. Mababa kami ng mga 2 degrees sa middle class. May ako consider mo pa rin kaming 4 dito sa UK. Although, nakakain mo yung gusto mong kainin, nabibili mo yung gusto mong bilhin, may iPhone ka, may iPad ka, may iMac ako, pero alam mo, basic lang yun dito. Kung may pera ka dito, basic lang yun. Para sa isang mahirap, kaya mo lang bilhin yun dahil nauutang mo yun. Kaya kayong mga Pilipino dyan na mayayabang, na nagmamalaki, inuutang lang din yun yan. Diba? Ay, mahirap ang buhay dito Hindi mo pwedeng basta i-cash yan. May mga tao nakakaipon, yung magagaling mag-ipon, nagka-cash sila, diba? Pero sa totoo lang hindi ganun ang buhay dito. Ang buhay dito, puro utang, puro loan. Hahanap ka ng mga 12 months to pay, 2 years to pay, 24 months to pay, or even sometimes 5 years to pay pa. So, kahit meron ako mga ganun, ang sinasabi nila, mayroon ka naman mga gadget, may angat ka sa buhay. No, hindi. Hirap pa rin. Hirap pa rin sa buhay. Wala nga akong ngayon dito, wala nga akong bahay. Hindi ako nakabili ng bahay sa loob ng 17 years. At yung isa pang sa mga kaibigan ko, na akala ko, naintindihan niya na wala akong bahay, bandang dulo lumabas din ang katotohanan na minamaliit pala ako dahil wala akong bahay. At sinisisi pa kaming mag-asawa, bakit hindi kami nakabili ng bahay noong araw. Kapal ng mukha mo, pre. Nung dumating ka dito, magkano lang ang down payment sa bahay. Ngayon tingnan mo kung magkano. Kung magsalita ka, alam mo pareho kayong nurse di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi madali ang buhay dito. At hindi na rin ako bibili ng bahay dito kasi useless din di ba? Hindi naman ako dito magre-retire Hindi ko rin kailangan. Investment? No, hindi investment ang bahay. Investment ang bahay pag yan ay binenta mo. Yun ang investment o pinaupahan mo. Kaya kayong mga Pilipino, mga loko-loko, hindi yan investment. Pinapaayos mo yung taon-taon may kaibigan pa nga ako dito, paayos ng shed. Every year pinapaayos yung shed. Every year. Hindi nga lang, every 6 months yata O magkano nagagastos nyo dun sa shed na yun? Siguro baka nakagastos na nga siya ng 20,000 pounds dun sa shed pa lang Di sana bumili ka na lang palang shed, di ba? Na talagang shed. Talagang parang barong-barong o bahay kubo. Kasi yung taon-taon nila inaayos mo, pinapaganda mo kung ano-ano mga pinaglalagay mo. Sabi ko sa inyo kanina, hindi naman niya na-maintain bahay niya Wala nga siyang gas wala siyang boiler, wala siyang heater. Alam mo magkano magbayad ng heater pag bumili ka ng bagong heater? Almost 6,000, 7,000 pounds yan. Yan ang mga gagawin mo pag nagkaroon ka ng bahay. Every 5 years kailangan pinapalitan mo yung boiler.
Hmm. Kakuha ka ng plumber para ayusin yung system mo. Kaya kayo magmalaki. Tatandaan yung mga Pilipino, kayong mga hindi pa nakakabili ng bahay dito, yung mga kaibigan ninyo na may mga bahay na, deep inside, iniinsulto kayo niyan, niyayabangan kayo niyan. Anong pakiramdam nila, mas superior sila kasi kayo nangungupahan pa lang. Yan ang tandaan nyo, totoo yan sa buhay ko. Minamaliit ka kasi wala kang bahay, kasi nangungupahan ka lang. Kung nangungupahan ka, wala kang kailangan na pagdalawang isip kung gusto mo nang umuwi o umalis dito sa lugar na pupuntahan mo. Sa lugar pala na kinatatayuan mo. Kung ba gusto ko umalis ng Nottingham, pumunta ako ng Birmingham, may bahay ako dito, paano gagawin ko doon? Paano kung ayaw ko pa upahan? Di pwede ako umalis lang kaagad, pwede ako pumunta ng Birmingham, pwede ako pumunta ng London kaagad, kasi wala akong obligasyon wala akong iniisip. O gusto kong bumalik Pilipinas kaagad, pwede yun, babalik kaagad ako. Alam ko kumikita ng konti yan, yung bahay ninyo, pero yung gastos ninyo, hindi ba nyo pinocompute pag maintain ng bahay? Ang ganyan ang buhay dito. Tandaan ninyo mga Pilipino, mahirap ang buhay sa UK, lalo na ngayon na marami sa mga puti medyo galit na sa atin, mga Asyano, especially mga Asyano, mga itim, galit sila, may racist sentiment na sila. Kaya ako nang sinasabi ko sa inyo, lalo na sa mga panahon ngayon after pandemic, wala na rin masyadong mga overtime, wala na rin mga masyadong racket sa labas. Kaya nga hangga't maaari, para lang malibang ako, hindi ko naman actually talaga kailangan ng pera ng malaking pera. Pero kung kikita ako dito sa YouTube, okay lang, salamat. Pero kung hindi din naman, sige lang, tutuloy ko lang. Ang gusto ko lang sana yung ma-break even ako, yung mga gastos ko ba magbalik lang. Yun lang ang gusto ko. Pero kung hindi naman din ako kikita, tutuloy ko lang. Kung makinig kayo o hindi kayo makinig, wala akong pakialam sa inyo. Bahala kayo, basta ako magsasabi ako ng kung anong gusto kong sabihin. Kaya ito lang sasabihin ko sa inyo, no? Real talk lang to. Ang buhay abroad ay hindi madali. Ang mas gugustuhin ko pa siguro nga mag-Saudi kasi ang mga Pilipino doon nagkakaisa Mas gustuhin ko pa mag-Middle East kasi mga Pilipino doon magkakaibigan sila. Dito hindi. Ang hirap na ng buhay dito, wala ka pa mapagkatiwala ang Pilipino rito. Karami ng Pilipino rito mayabang. At pagka may utang na loob ka sa kanila, hindi lang nila ipakikita yon, pero ipararamdam nila. Hoy, may utang na loob ka sa akin. Tandaan mo, kung wala ako, hindi ka magsusurvive. Ginanyan na ako ng isang kaibigan ko. Kaya ako sa inyo, mga Pilipino, lalo yung mga bagong dating dito, ay naku, iwasan ninyong makipagkaibigan sa mga Pilipino. Kung may pamilya kayo, pamilya na lang ninyo ang asikasuhin ninyo. Huwag na kayo makipagtropa. Kasi isa pa yan sa mga kadagdag sa hirap ng buhay ninyo dito. Yung stress kayo, na hindi nyo alam pag talikod nyo pinagchichismisan kayo. Hindi nyo alam pagka hindi maganda ang damit ninyo, binilibak kayo. Pag ang luto mo pagka hindi nila sa party hindi masarap, lilibakin kayo patalikod. Kaya mga kababayan dyan sa Pilipinas, ang akala nyo okay dito, hindi po okay sa UK. Oo, magandang weather, pwede kang kumita ng malaki, totoo yun, pero malaki din ang gastos mo. At sa totoo lang, wala kang totoong kaibigan dito. Ako na nagsasabi sa inyo. Okay, sige po. Ako'y sumubra na sa 10 minutes at baka hinahanap na ako. At ito po ulit si Polo Campo ng For The Way It Goes. Marami pong salamat sa inyo and I will see you soon. Bye-bye.